Si Marcoleta laging may reklamo, lalo sa takbo ng Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi na kasi siya yung chairman ng Blue Ribbon. Ang hindi lang niya nirereklamo yung sarili niya. What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto pupunta sa ICI. May reklamo kay Ping Lacson. O ngayon, sabi dito sa report ng Philippine Star, first batch of flood control RAPs filed by November 25. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, si Sara Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, others in jail by Christmas. Nakakulong na sila by Christmas. Kasi nauna sila, mga kababayan. Then sunod na itong mga senador siguro. Pag mabilis yung naging aksyon, magre-reunion sila, mga kababayan, sa kulungan. Yung iba pa na kinasuhan, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast live with Dante M. Si Marcoleta laging may reklamo, lalo sa takbo ng Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi na kasi siya yung chairman ng Blue Ribbon. Ang hindi lang niya nirereklamo yung sarili niya. Dapat nga, ikaw ang ireklamo kasi alatadong masyado kang bias. Bias dun sa mga kakampi mo sa Senado at mga kakampi mo na mga contractors. Alatang-alata yung pagkampi po ninyo kahit mag-deny pa kayo, pero malinaw ang pinapakita at hindi masisisi yung perception ng tao kasi kitang-kita sa inyong mga pananalita at mga galawan sa Senado. Ito yung reklamo ni Marcoleta sa interview ng Billionaire News. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya. Nag-i-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto pupunta sa ICI. May reklamo kay Ping Lacson. What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Naghalo na yung balat sa tinalupan Alam mo kung bakit ko Nagalo daw ang balat sa tinalupan, baka sa piloka. Nagado na yung balat sa piloka mo, hindi sa tinalupan. Maganda nga po na nandyan yung DOJ para matik. Ano ba? Ayaw mo kasi na yung surprise witness mo mag-cross-examine ng DOJ. Kasi pag na-cross-examine ng DOJ, kaya nga ang paniwala ng marami, tinago na ninyo si Gutesa. Di ba? Tapos sinasabi po ninyo nasa Marine, nasa custody ng Marines. At yun ang sinasabi, si Mike Defensor na nagdala sa inyo ng witness, dininay ng armed forces. Wala man niya sa amin, ever since. Ayaw mo na mag-isa, cross-examine doon sa DOJ kasi sigurado madudurog po yung affidavit na dati na pong problematic. Yung affidavit ni Gutesa. Kasi nga po, piki yung notaryo. Kaya gano'n ang mga sinasabi ni Marcoleta ngayon. But anyway, mga kababayan, hindi niya makumbinsi yung mga viewers. Sabi ni Robert Litada Cantoria, naghalo na ang wig na tinalupan. Sabi ni Amiel Ubana, you may call it coordination for effective prosecution of the accused. Yun man talaga po. Yan ang intensyon. Kung bakit, mga kababayan, invited ni Ping Lacson si Remulla. Di ba ang gusto ninyong mangyari? Mabilis yung aksyon. Ngayon na mabilis yung aksyon ng gobyerno, may reklamo kayo. Nakabantay agad yung DOJ para diretso doon sa kanilang opisina. Kaya lang, itong si Gutesa nag-promise na the following day na pupunta ako. Hindi man sumipo. Palusot yun, mga kababayan. Kasi talagang walang intensyon si Gutesa po na magbigay ng sinumpaang salaysay sa DOJ. Unang-una na booking na po yung kanyang affidavit na ang notaryo peke. Hindi na yun sumipo. Sabi ni Ricky Magtibay, panggulo sa Senado. Sabi ni Prudente Soler Jr., anong masama sa prosesong ganoon? Kaya nga po, walang masama. Pati yung sinasabi niya na restitution, kinukontra niya yung restitution doon kay Diskaya. Na yun ang kondisyon ng DOJ. Ano yung masama doon? Kung ibalik yung mga ninakaw, mabuti nga't ibalik. Dapat talagang ibalik before na bigyan siya ng proteksyon
ng Department of Justice. Hingi ka ng proteksyon pagkatapos yung mga ninakaw mo, ayaw mong ibalik. Ayaw ni Marcoleta. Kaya kaduda-duda po, ang mga behavior po, pinapakita at posisyon ni Marcoleta. Ano ba yung intensyon niya? Bakit ganun siya sa mag-asawang Diskaya? Di ba kaduda-duda po? Sabi ni Fred Sulaba, protektahan mo na lang mga Diskaya. Yun naman talaga. Best Director as Scriptwriter, Marcoleta. Sabi ni Dave Santos, praning. Sabi ni Dire Casimiro, paano nga yung witness mo? Sabi ni Roro Adviento, tama ka na, tinanim na nga si Gutesa, mali at kulang pa yung script niya, peking notaryo pa pala, di ka na naman kasali sa GC. Wala ka tuloy grade sa assignment. Sabi ni Ariel Castro, ikaw kasi fake, yung testigo mo, kulong ka na later. Sabi ni Pyra Lucas, this guy is crazy. Sabi ni Jedidia Ace, wala na, naghanap ka na lang ng ibang issue dahil sa kapalpakan nyo. Walang maniwala kay Marcoleta. Sabi ni Ridge Orpia, paano maintindihan ni low-rank lawyer ka nga? Sabi ni John Darius Ducado, di kaya ganun din gagawin mo pag ikaw nasa pwesto? Sabi ni Binipresyo Pinisa, Makulita, kung ako sa'yo, manahimik ka na lang, lalo ka lang mapapahamak sa kadadada mo. Sabi ni Raymond T, isa pa tong ulol. Sabi ni Ricky Aguilar, huwag ka nang makialam, pagtatakpan mo ang mga Diskaya. Don't worry, ang kaso ay sa Bulacan, kaya di kasama yung mga nabanggit na mga Diskaya. Di naman sila taga Bulacan. Hay nako, taga Bulacan ba yung 70 na congressmen? Mga ghost project sa Bulacan, 1st District. Ang unang kakasuhan, umami na si Bryce Hernandez at JP. Umami na rin si Engineer Alcantara at si Yusek Bernardo. Proponent sila Jinggoy at Villanueva. Kasabwat sa Ghost at Sims Construction at ang Wawa Builder. So wag nang pakialamiro at ipilit ang 17 congressman. Sa susunod sila kasama na rin ang mag-asawang Diskaya at siyam na construction firms nila at yung 17 congressmen. Walang makumbinsi po si Marcoleta. Lalong uusok nito, mga kababayan, si Marcoleta sa report nitong Philippine Star. Sabi dito, DOJ to probe forged affidavit of Senate witness Gutesa. Iimbestigahan na po ng DOJ. So sabi dito, on October 24, the Manila RTC Branch 18 recommended the filing of appropriate charges against Gutesa over the falsified affidavit he presented to the Senate. It also directed the DOJ to further investigate the matter. However, as of writing, Prosecutor General Anthony Fadolion said, they have yet to receive the court's order. Sabi niya, as soon as we get hold of the copy of the decision of the order report, we will act accordingly, sabi po ni Fadolion. We have not seen it, sabi po niya. I heard on the news that the court had declared that the document for authorization was falsified. But as to what the instructions of the court are specifically for the department to know, we have not received it yet, sabi po ni Fadolion. Tapos, at malamang masabit po dito, pati si Marcoleta, kasi siya yung gumamit ng forged affidavit. Ginamit niya sa Senado at saka siyempre yung nagdala sa kanya ng witness na si Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Di ba? Nag-backfire sa inyo po yung mga kabuktutan ninyong ginagawa. Ang masamang gawain po, talagang may masamang konsekwensya. That is norma. Baka nga madisbar kayo. Diba guys, sabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio yata yung nagsabi na low-grade na abogado si... O ngayon, sabi dito sa report ng Philippine Star, first batch of flood control RAPs filed by November 25. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, si Sara Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, others in jail by Christmas. Nakakulong na sila by Christmas. So ito, first batch of flood control RAPs, ipafile ito mga kababayan November 25. Sabi yan ni Ombudsman Boyeng Rimulya. As for the cases that will come from the Ombudsman, sabi po ni Rimulya, they will cover those undergoing preliminary investigation for several weeks already, including flood control projects in Oriental Mindoro implemented by private contractor SunWest Incorporated. In its first interim report transmitted to the Ombudsman early this month, the Independent Commission urged the Ombudsman to determine appropriate charges against 18 public officials, including the now resigned Ako Bicol Party List Congressman Saldico, the co-founder of SunWest. So sabi po ni Boyeng Rimulya, among the cases to be filed are bribery, indirect bribery, malversation of public funds,
at saka falsification of public documents. So sabi ni Remulla, for public officials, kasama dito yung mga district officers, about 14 to 15 people, mga public officials sila. But Remulla refused to categorically confirm whether there would be senators in the first batch of cases. The Sandigan Bayan has jurisdiction over public officials which fall under salary grade 24 and above. Ngayon, yung Office of the Ombudsman will expedite the review of the interim report transmitted by the ICI, which recommended the criminal prosecution of Saldico, Senators Jingo Estrada and Joel Villanueva, and 3 other former and incumbent government officials in connection with the flood control scam. Sa 19-page interim report filed at the Ombudsman noong Thursday, yung ICI recommended the prosecution of Estrada, Villanueva, former Congresswoman Mitch Kahayon-Oy, Commissioner on Audit Commissioner Mario Lipana, at saka si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. The ICI testimonies from DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, former District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, and Construction Section Chief JP Mendoza revealed the systemic kickback scheme in the flood control projects. Kaya sabi po ni DPWH Secretary Vince Dizon, by Christmas, may mga makukulong na. Si Sara Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez will be in jail by Christmas. Kasi nauna sila, mga kababayan. Then sunod na itong mga senador siguro. Pag mabilis yung naging aksyon, magre-reunion sila, mga kababayan, sa kulungan. Yung iba pa na kinasuhan ng DPWH were DPWH Construction Section Chief John Michael Ramos, Planning and Design Section Chief Ernesto Galang, and 15 other DPWH Bulacan 1st District Engineering Office employees. Also charged aside from Diskaya were Maria Angeline Mando of St. Timothy Construction Corporation, Sally Santos of Sims Construction Trading, Mark Alan Arevalo of Wawaw Builders, and Roberto Imperio of IM Construction. So wag kayo pong mainip. Actually, ang mga naiinip lang po, mga kababayan dito, yung mga critics ng ating Pangulo. At ang karamihan po, yung mga DDS po. Kasi ang gusto nilang mangyari, mabilis ang aksyon laban kay Martin Romualdez. Walang malakas na ebidensya, mga kababayan, na tumutumbo kay Martin Romualdez. Ang ebidensya tumutumbo kay Jinggoy, kay Villanueva, at malamang sa malamang susunod na po si Bungo. Ang gusto nilang idiin po, si Martin Romualdez. Yung witness po na nagtuturo, piki yung affidavit. Wala talaga po. Piki yung Diskaya po, mag-asawang Diskaya na deny na may direkta siyang knowledge. May mga narinigan niya ako, pero wala akong direktang knowledge. Nag-uugnay kay Martin Romualdez. Dalawa lang naman yung nagtuturo sana. Una si Diskaya, kaya walang personal na knowledge. So hearsay. Ang sunod po, si Gutesa, fake yung affidavit. Kaya wala talaga. Hindi siya kasama sa nirecommend ng ICI, mga kababayan, for lack of evidence. Nakasuhan sa ombudsman. Nakita na ninyo. Sinasabit lang po ng mga DDS influencers, si Martin Romualdez. Saka siyempre ng mga Duterte mismo. Tapos ang nagtuturo kay Martin, si Chis Escudero. Kaya lang, habang tinuturo niya si Martin, siya yung nakapirma. At lalong napasama, mga kababayan, si Chis Escudero kasi siya yung pinakapobre na lumalabas sa pinablis na salin ng mga senador. 18 million. Pero kaya niyang magregalo ng singsing na 59 million. At yung latest, mga kababayan, yung nabulgar na pag-aari po doon sa Alpha Land, sa Benguet, Itugon, Benguet, na ang alaga, 100 million. So, paano naging pinakang pobreng senador? Pag ganun ang galawan ni Chis Escudero. Iba sa nakikita sa kanyang lifestyle, kaysa doon, mga kababayan, sa dineclare niya sa salin. Yan Pinost ni Jesus Falsis yung report ng Bilyonaryo News. Poorest senator lives in Alpha Land, sabi ni Atty. Jesus Falsis. 6-bedroom, 100 million po ang halaga. Yan Director ng Alpha Land pala itong si Chis Escudero. Francis Joseph Escudero, Director. Backfire lahat yung mga kwentong pinalabas ni Chis Escudero. Pati yung salin niya. Hindi maniwala yung ating mga mamamayang Filipino. So anyway, yun man lang po ang ating short video. Lagi nating tatandaan po sa buhay,
You become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.